At sa puntong to, makasapo natin si Ginoong Teddy Herbacio ulit, yung na-interview po ni Haji Rieta kaninang umaga. At Mang Teddy, yung pinaka-update dito, binigyan kayo ng window na 10 a.m. to 3 p.m. Tama ho? 10 a.m. to 3 p.m. 10 a.m. to 3 p.m. Well, actually, hindi namin alam yun. No? Hindi kami ang kausap ni Mayor Erap tungkol doon sa window na sinasabi niya. At kaninang umaga, ay sinabi niya yon na meron siyang ilang negosyante na kausap at ibinigay niya yung window na 10 to 3. So hindi namin alam at sabi ko nga sa kanya, hindi batid ng mga negosyante na to kung ano yung kalagayan at sitwasyon namin dito sa kalsada ng Maynila. Opo, kung sakasakali nga na yun nga, binigay niya 10 to 3, bakit hindi pa rin acceptable sa grupo po ninyo? Ito kasi ay para sa amin ay isang trap, no? Dahil itong 10 to 3 na to ay bahagi pa rin ng Ordinance 8336 kung saan itong ordinansa na to ay nagpapataw ng daytime, pansamantala lang itong window at higit sa lahat, yung multa nito ay 5,000 pesos. Bukod pa ron, yung mga ban hours natin, hindi kami pwedeng lumabas dito sa pier o dun sa gate ng aming garahe. Nakatulad nung dati, nagkakaroon kami ng malayang pagdaloy dito sa port area at maging yung paglabas namin northbound through NLEX ay meron kaming access 24/7. Kaya sa ngayon, at katulad nung nangyari kanina, after nung ban, no, lumabas yung 10 to 3, nagulat na lang kami na yung mga truck na tumatakbo na walang laman, hinahabol ng tow truck. Kinakat nila at pagkatapos hinihila nila, ini-impound at sinisingil nila ng towing fee. So wala rin ito doon sa original na ordinansa. Bago ito pinasa tong ordinansang ito, ano po yung oras na malaya kayo nakakabiyahe mula umaga hanggang hapon na, dire-diretso, di ba? Yes, yun yung mula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Libre kami yun at pagkatapos mula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga, libre din kami nun. Pero kasama doon, yung northbound namin, 24/7 libre kami. Pwedeng bumiyahe. Pwedeng bumiyahe 24/7. At saka yung access namin mula sa Luneta hanggang dito sa loob ng buong port area. Pero ngayon, dahil pinatutupad yun, hindi kayo pwede, totoo kayo, di ba? Yes, yan ang nangyayari. Oo, yan ang harangin kayo. Plus yung multa nga na 5,000. yung multa na 5,000. Yan, ang mangyayari pa rito, yung epekto pang isa, yung dating isang biyahe na nagagawa namin sa isang araw, siguro ito magiging dalawang biyahe, dalawang araw sa isang biyahe na lang. Dahil nga doon sa limitadong galaw namin. Magbibigay kami ng malaking allowance bago kami tumakbo dahil yung pagitan na alas 3 para doon sa ordinansa ng Maynila at saka yung alas 5 para sa ordinansa ng MMDA ay malaking pagkakaiba. No, pag tumakbo ka ng alas 2, tatamaan ka na agad ng alas 3, samantalang sa MMDA, meron ka pa hanggang alas 5. Opo. Yun nung punto kasi ng local government ng Maynila, mapaluwag yung dalo ng trapiko at di naman may kakailaho na naranasan natin ngayon, lumuwag talaga. So, na-achieve yung kanilang, yung kanilang nilalayon. So, anong masasabi niyo doon? Actually, kahit aling bagay, no? Kahit aling bagay, basta nagbawas ka, definitely luluwag. No, pero yung usapin kasi ng traffic at saka nung balanse ng ekonomiya, hindi ito plus minus lang, no? Ang kaibahan ng siyudad ng Maynila, nandito yung pinakamalalaking pier at pinakabising pier sa buong Pilipinas. At pag sinabi mong pier, nandito yung kargamento, natural kasama yung truck. So hindi natin pwedeng walain, hindi natin pwedeng paghiwalayin, higit lalo hindi natin pwedeng pigilan yung daloy ng truck at ng kargamento. Dahil kapag ginawa natin yon, katulad ng nangyayari ngayon, ito parang nasa simulate lang yung posibleng mangyayari pag pinatupad yung daytime truck ban, na hindi kami makagalaw, naiipon yung kargamento rito sa loob at hindi kami makapag-deliver. So yun yung nangyayari. Sa nangyari kanina, at nakita, nasaksihan ng mga driver natin, maging sila man yun, natatakot ng bumiyahe. So, dahil dun sa ganun katindi yung kanilang panguhuli. Yung driver nasa manibela, hindi sira yung truck, hinaharang, inaagaw, pinabababa yung driver at tinoto. At saka kang ngayon sisingil, sa ganung pagkakataon, doon sa ibinabayad sa amin, kung kami ay mahuhuli pa,
Kaya hindi na lang kami tumakbo. Oh, sa ngayon, no, anong plano nyo? Meron ba kayong plano na makipag-negotiate o makiusap para medyo luwagan kayo? Anong pinaplano ng Well, grupo ninyo? patuloy yung aming pakikiusap kay Mayor Estrada at ganun din sa mga ahensa ng gobyerno na may kinalaman doon sa pagdaloy ng kargamento. Oo. Na kami ay pagbigyan doon sa aming kahilingan na suspendihin muna yung implementasyon ng daytime truck ban, status quo, ipatupad yung sa MMDA, at pagkatapos ay maupo kami at pag-usapan kung ano ba talaga yung macroeconomic effect nitong ordinansa na to. Sa hanggang nga siya ngayon, nananatili kami rito, hindi bumibiyahe at siguro maaaring bukas o sa mga susunod na araw, samantalang hindi kami bumibiyahe, ay pag-uusapan na rin namin ano ba yung magiging epekto nito dahil sa nabawas yung aming biyahe. Pag-aaralan na namin kung magkano na ngayon nang aabutin nung tracking rate na dapat ay bayaran sa amin dahil na lang doon sa mga downtime. Siguro magbabudget na rin kami para doon sa huli ng truck ban at pati na yung sa towing. Isasama na rin namin sa budget yun. Opo. At ang punto ho ni Mayor Estrada kanina doon sa interview nung nakaharap kayo, wala nga hong nakakaangat sa batas, sabi niya. So, meron silang batas, mukhang dun ho nagkakaroon ng talagang hindi pagkakasundo. Ano? Gusto niya magpatupad ng batas, meron naman kayong negosyo na inaasikaso. So, paano ho yun? Paano nyo pinaplanong ayusin yun? Alam niyo po, yung batas kasi, yan pinag-aaralan talaga yan, no? May mga pros and cons na tinitingnan yan. Kung yung pinsalang idudulot ng isang batas mas malaki kaysa doon sa benepisyo, hindi itinutuloy yan. Hindi naman simpleng yung batas ita-trial and error mo. Normally, bago ito patupad, pinag-aaralan, dry run. Apo. No? At ito namang daytime truck ban, hindi na bago sa atin to Sa napakaraming pagkakataon, nasubukan na natin to. We have the APEC Summit, we have the ADB Summit, yung the recent Christmas holiday truck ban, daytime truck ban. So, kinausap tayo ng gobyerno at tayo sa kabila ng pagpapaliwanag, sumunod tayo. Sige, para mapagbigyan dahil kapakanan ng bansa yung nakasalalay dito, no? Opo. Yung kagandahan ng bansa ng bansa natin sa ibang bansa. So, ginawa natin. Opo. At ito ay nagtiis tayo. Sinubukan natin. Opo. At narinig natin yung ulat ng mga ahensya ng pamahalaan na namamahala sa traffic. Maganda, successful, maayos. Pero sinasabi ko nga, meron bang nag-ulat? Ano ba yung naging epekto? Opo. Economic-wise, wag na yung sa amin. Kasi kami, sinasabi na namin, nabawasan yung biyahe namin, nabawasan yung kita ng mga driver. Pero yung mas malaking epekto sa usapin ng negosyo, sa pier, ng ating export, ng ating import, distribution ng produkto, malaki yun. Opo. Malaki yung perang nawala ron. Hindi sa amin lang, hindi dahil sa makasarili kami. Tinitingnan namin yun at alam na namin kung ano yung mangyayari, yung kabuuan. Ano pong mensahe nyo bilang panguling pananalita, ano pong mensahe nyo sa local government, particular kay Mayor Erap? Well, ganun pa rin, no? Kami ay lumalapit at nakikiusap, humihiling kay Mayor Erap na suspindihin pansamantala itong Ordinance 8336 at mag-status quo doon sa pinatutupad na truck ban at muli kami ay kausapin dahil hindi kami nakausap, no? Kami ay kausapin at pag-aralan natin kung ano ba yung mas maganda na sinasabi nga nating win-win na yung epekto sa national na ekonomiya ay hindi masasalang-alang. Apo, maraming salamat po sa Ginoong Teddy Herbacio. Siya po ang tagapangulo o pangulo ng Integrated North Harbor Truckers Association. Hanggang sa mga sandaling ito ay narito pa po sa likuran namin yung kanilang mga miyembro, mga driver, pahinante at iba pa mga tauhan na nagpoprotesta pa rin, kaugnay pa rin dito sa daytime truck ban na pinatutupad ng lokal na pamahalaan ng